Pakiramdam mo ba ang lalaki ay hindi na malambing sa'yo? Yung boyfriend mo, yung asawa mo. At minsan, parang binabaliwala ka na niya. Yung tipong wala na yung attention niya palagi sa'yo kung saan-saan na lang siya nakatingin. So, ngayong araw na to, may mga kailangan kang gawin, mga paraan na kailangan mong gawin para maging clingy at magmakaawa sa atensyon yung lalaki na yan sa'yo. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor. Isa po akong OFW dito sa South Korea. And also kung bago ka pa lang, sana i-like mo muna tong video na to. And also do not forget to subscribe and also turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload kong videos. Every week, 3 to 4 videos po yung ginagawa natin every week. And also sa kalagitnaan ng video na to ay meron po tayong shout-out section, which is sina-shoutout po natin yung mga mahal nating subscribers na nagpapabate ng mga birthday, binabati nila yung mga mahal nila, lalo-lalo na yung mga nasa abroad. And also they're recommending this video. So kung ako sa'yo, i-recommend mo rin tong video na to sa mga friends mong nangangailangan. And also kung sino-sino man, para tumaas din yung algorithm natin at lumaki palalo yung family natin dito sa YouTube. And without no more further ado, nabulol pa tayo dun. Let's go to our main topic for today. Do this para maging clingy at maging needy, magmakaawa yung lalaki sa attention mo. Number 1 is do the push and pull method. Push and pull method. Yeah, ano nga ba yung push and pull method? Ito yung kunyari push, kunyari push mo. Magiging sweet ka sa kanya palagi, malambing ka. Of course, magagrab mo yung attention niya, di ba? Magagrab mo yung attention niya anytime. Kasi kung palagi ka na lang sweet ng sweet sa kanya, there's a big tendency na magsasawa yung lalaki dyan. Okay? Yung lalaki kailangan din minsan ng thrill or konting drama sa relationship, di ba? Lagyan na natin ng konting, di ba? Asin, chow-chow. Lagyan natin ng asin yan para magkalasa yung relationship. Kasi kung puro kasweetan lang, baka magka-diabetes naman, di ba? It's also the same with the relationship. Kailangan may halo-halong sangkap. Di ba? So, push and pull method is like being sweet to him, you are gonna pull out. Di ba? You are gonna pull out. Kung tipong mag-pull out ka na parang, for example, tatamaan ka kunyari ng toyo mo, hindi mo siya papansinin, te-text mo siya na medyo cold, ay, yan. Mag-aano yung lalaki niyan. Siyempre, mag-ahabol-habol yung lalaki sa'yo niyan. And that's the easy method. And trust me, it's been nagawa na to halos lahat ng mga dating jowa ko. Kaya ngayon sinishare ko sa inyo, which is nag-grab talaga nila yung attention ko. And yeah, I ended up like pleasing na nagmamakaawa ako halos sa attention nila and everything. And also, yeah, make it just balance, okay? Huwag naman yung medyo cruel na klase ng pag-pull na mag-end up kayo as a away. Kailangan medyo may boundaries ka rin. Mahal mo naman yung lalaki na yan. So, if I were you, do the push and pull method. So, di ba? Magiging needy siya sa attention mo at magiging clingy pa yan sa'yo. Up next is do the reverse psychology. Okay? Do the reverse psychology. Kung pakiramdam mo ay parang wala na yung attention ng lalaki sa'yo, hindi ka na niya masyadong pinapansin, and also, hindi na siya masyadong malambing, hindi na siya masyadong clingy sa'yo. All you have to do is do the same thing to him. Kapag hindi ka niya masyadong tinetext, huwag mo rin kukulitin. Diba? Kung hindi ka niya masyadong pinapansin, huwag mo rin masyadong pansin, huwag ka mangulit. Okay? Huwag mo siyang kukulitin to grab his attention. All you have to do is just do the reverse. Kasi most guys have a scarcity mindset when it comes to that. Medyo may mga takot kami sa utak namin when it comes to that one. So, if you do that type of thing, na kunyari hindi mo siya papansinin, kasi hindi ka rin naman niya pinapansin, don't text him. Trust me, he will run back to you and ask, ano problema? Ano problema? And then, so you can open up. Diba? Open up na, kasi hindi mo na ako pinapansin. Dati ang lambing-lambing mo. Ngayon, hindi ka na malambing. Anong ginawa mo sa akin? Yung ganun. Diba? Try to open up after that one so you can solve it up. Yeah, I think that's the perfect way to say it para ma-solve din nyo. Huwag naman sana away,
naman sana away or sana wag naman magkahiwalayan. But if you do that reverse thing, diba? Kasi magtataka yan, uy, ano nang ginagawa kaya ng babae na to? Parang kanina kinukulit niya lang ako, diba? Parang ganun, diba? Kanina kinukulit-kulit niya lang ako, Tapos ngayon, hindi na siya nagte-text din sa akin. Why nangyari? And then he will come to you and ask you some question. And that is the perfect opportunity for you to talk it out your problems. Next is, this is kind of counterintuitive, okay? Pero I will explain it to you. Compliment him a lot. Yeah. Diba? Medyo weird, diba? Pero it's the best way to grab a man's attention. Trust me. Ako, lalaki ako. Trust me. Compliment him. Napakadali lang naman yan eh. Sabi mo siyang pogi siya. Uy, ang ganda naman ng damit mo. Ang ganda naman ng relo mo. Uy, bagay sa'yo sapatos mo. Yung mga ganun bagay. Uy, ang lupit naman ng ginawa mo kanina. I'm proud of you. Yung mga ganun. Diba? Compliment him. And trust me, mapapalambot at mapapalambot mo yung lalaki na yan. And he will be so clingy to you. Pagiging napakalambing niya. Tapos, he will grab all of your attention. Baka pag kinompliment mo nga yan, baka bilang ka ng kape. Di ba? O tara, ay, kinompliment ako ng babae na to. Dali ko, masarap na restaurant to ngayon. Di ba? Ganon. So, you will have all of that type of attention. Kasi, ganon yung parang nature talaga kasi ng lalaki. We love compliments so much. Especially pag galing sa taong mahal namin. Kasi minsan yan na yung nami-miss out ng mga magkarelasyon eh. Yung mga magkarelasyon, excuse me, yung mga magkarelasyon, ayan na yung minsan nakakalimutan nila na hindi na nila ginagawa. They forget to compliment each other. Kaya minsan nagiging boring na yung relationship that causes to end up. So if I were you, compliment that guy. At bago tayo tumungo sa ating next topic, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sina Suni Balanay ng Hong Kong, kay Rowena Magtoto, kay Maricel Conahaf ng Qatar, kay Arneline Cabanyas ng Oman, kay Judith Bedejarde ng Saudi, kay Yuki Fujieda ng Tokyo, Ohio gozaimasu, kay Margie ng Las Piñas, at kay Destiny Chi ng Singapore. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok dito sa channel ko. At sana, huwag kayong magsawa sa panunod talaga. Kasi marami akong mga knowledge na i-share sa inyo almost every day dito sa channel ko. Kaya, if I were you, subscribe this channel and keep the comments coming and keep liking, okay? Para ganahan pa ako gumawa ng maraming videos. So, let's go back to our topic. Do this para maging clingy and magmakaawa sa atensyon. Yang lalaki mo na yan. Up next is just be pretty. Okay? Number 1 asset nyo yan, mga ate. Number 1 asset nyo yung pagiging maganda. Always take care of your skin. You know, have a proper skincare. It doesn't matter kung anong edad ka. Diba? You can always improve your skin and make yourself beautiful. Kung hindi man para sa kanya, do it for yourself to have, para maibalik mo naman yung self-confidence sa sarili mo. So, wala namang mali sa pag-i-invest sa sarili mo, okay? That's also a part of your investment. Pagiging maganda, mapa 20s ka man o mapa 40s or 50 years old, that is good, okay? And also, if you are always looking pretty, you're taking care of yourself, may kasabihan nga tayo, you have to take care of yourself first, or you have to love yourself first, or ano pa ba, you have to give attention to yourself first, maging malambing ka sa sarili mo, para ganun din yung magiging trato ng tao sa'yo, which is really, really true. Okay? I'm not saying na be pretty para lang sa kanya. Be also pretty to yourself and also giving back to yourself. Kasi once you're pretty, automatic kami mga lalaki. Once we see it, oh, damn, yan yung ano ko yan yung asawa ko. Yung apakaganda. He got your attention already. And also, pag maganda ka, yayakapin ka niyan. Diba? Kahit hindi ka pa nakakaligo, yayakapin ka niyan. Because you are so damn pretty. So, girls, if I were you, always take care of yourself and love your skin so much. Last but not the least is
ilagay mo yung lalaki na yan sa scarcity mindset. Ano nga ba yung scarcity mindset? I think this is not toxic, ha? I think hindi to toxic. Yung bibigyan mo lang siya ng takot na anytime, kaya mo siyang palitan. Ganun. Na hindi ka takot na mawala siya. Ganun bagay. Kasi once you show vulnerability and takot, pag nagpakita ka ng takot sa lalaki minsan na ganun, takot ka mawala, ayaw mo na mawala siya, siya na lang nag-iisa sa buhay mo, you lost all the options already. Mas lalakas yung loob ng lalaki na yan na tratuhin ka ng ganyan. Parang wala na lang. Hindi ka na niya papansinin. Wala na yung lambing. Okay? So if I were you, nandito yan eh. Nandito yan. Nasa tapang lang naman yan. Sa tibay ng loob lang yan kung kaya mong gawin yan. Give him a scarcity mindset. And also, wag mong bibigyan ng scarcity mindset yung lalaki na yan kung hindi mo pa kayang panindigan. Okay? Kailangan meron ka ng paninindigan na kahit mawala siya, you can still live on your own. Kaya mong buhayin yung anak nyo kung may mga anak man kayo. Like that. Kasi if you will not do all of this step is habang buhay at tatagal lang yung pagtrato ng lalaki sa'yo ng ganyan until, di ba? Sayang naman yung oras. We only live short in this world para magkaroon ng ganyang stress sa buhay. Di ba? So if I were you, kung tinatrato ka ng walang kalambing-lambing and he always don't give, hindi niya binibigay yung attention niya sa'yo, you have to give that guy a scarcity mindset. At sana may natutunan na naman kayo ngayong araw na to sa video natin. And also sana na like na tong video, nakapag-subscribe na kayo, and also you turn on your notification bell. So, without no more further ado, this is my Instagram, by the way, munti ko pa makalimutan. Yan, para makita nyo rin naman yung personal life ko dito sa South Korea, kung ano yung mga kaganapan ko. I'm posting some personal stuff sa Instagram ko. Kaya may mga link tayo dyan down below na pwede mo na siyang i-click at i-direct na kayo sa aking Instagram account. So, thank you so much again for watching. At lagi yung tatandaang mahal na mahal ko kayo.